So, attorney, yun nga po, ano po ba yung mga pangunahing dahilan bakit na-institutionalize, na itatag yung PDAW, yamang meron naman pong LGU, Attorney PJ? Opo, yung sinabi ko nga po kanina bago tayo nagkaroon ng technical difficulty, nasa loob ng LGU yung PDAW. So, yung munisipyo o yung syudad ay sinasabihan ng batas ng Republic Act number 10070 na dapat gumawa kayo ng isang opisina, ang tawag ay Persons with Disability Affairs Office, na magtututok dun sa mga programa para sa mga PWDs dahil hindi lang tungkol sa social welfare ang usapin patungkol sa PWD. May kasama dito ang trabaho, may kasama ditong inclusive education, may kasama ditong usapin tungkol sa rehabilitation, sa tungkol sa health, nutrition. In short, yung PDAW ay ang concern niya para sa PWD ay yung overall welfare ng mga PWD. So dapat may hiwalay na opisina na dedikado para dyan dahil napakalawak ng sakop niya. Yun yung ayon sa batas. Pero naiintindihan naman ng batas na yung iba, yung 4th, 5th at 6th class municipality ay medyo gipit sa pondo. So, ina-allow ng batas na focal person lang yung i-appoint. But nevertheless, dapat may nag-aasikaso, may nakatutok patungkol sa mga programa at pribilehiyo ng mga PWD. Opo, iyon. Very well said, attorney. Dito, attorney, sa Naga, mai-compare lang natin, nung wala pang PDAW office, yung Naga, attorney, ano ba yung parang kalagayan ng mga PWD attorney dati? Compare ngayon na meron ng PDAW, attorney. Ako po, na-experience ko yung wala pang PDAW. Ako mismo, hindi ganun kalakas yung mga programa at polisiya para sa PWD sector noong panahon na yun. Ako mismo nga ay nahihiya na sabihin PWD ako. Mag-apply lang ng PWD ID, parang nakakahiya na. O kaya ayoko na. Wag na lang. Ayoko i-consider yung sarili kong PWD. Kasi yung paniningin ng iba sa PWD noon, even ako, parang second-class citizen, parang yung stigma, yung discrimination nandiyan. Pero nung napalakas po natin yung PWD sector at nagkaroon na ng opisina na talagang tututok para sa sektor, nagkaroon po tayo ng lakas ng loob at nagkaroon din tayo ng confidence na ipakilala ang sarili natin bilang isang PWD. Na meron palang mga karapatan ng mga PWD na at may mga programa para sa amin para mas ipakita namin yung kakayahan namin at maipakita din namin sa iba na kami ay karapat-dapat sa respeto at pagtanaw ng patas ng komunidad. So dito, attorney, para maisakatuparan yung institutionalized na PDAW office sa Naga, ano ba, attorney, yung mga importanteng mga hakbang na ginawa po ng LGU para maisakatuparan nga po itong institutionalization ng PDAW, attorney? Number one, malaking tulong yung sektor ng PWD, lalo na yung organisasyon sa baba. At yung mga barangay affairs, barangay PW affairs organizations, associations, at yung mga katulong natin sa mga kanya-kanyang subsector, yung sa mga visually impaired at iba pa, para magkaroon ng boses yung mga PWD. At pangalawa, kailangan din natin ng kampiyon, lalo na sa sanggunian, na ipapakilaban, isusulong yung mga pulisiya para sa PWD sector. Kasi kailangan ng ordinansa
na maipasa para maitatag yung PIDAW. Pero ng batas, may mandato yung national government, pero kailangan maisuportahan siya sa baba ng isang ordinansa para mabigyan ng budget yung PWD sector, yung opisina, yung PIDAW, at maisagawa yung mga programa para sa PWD. Opo. At ngayon, attorney, na meron na tayong PDAW office, meron ng PDAW, ano naman, attorney, yung na-observe or nakita ninyo na magandang epekto sa mga kababayan po natin ng mga PWD, attorney? May mga nahihiya pa rin, pero konti na lang yung mga ganong sitwasyon, no? Nung katulad ko. Ngayon nga, mas aktibo yung mga PWD sa pakikilahok at madami na tayong nagawang mga proyekto kasama sila. Ang lagi nating tinutungtungan ay yung kasabihan that nothing about us without us. Walang patungkol sa amin na wala kami. So, lagi natin kasama yung PWD sector sa paggawa ng mga programa at makikita naman natin na yung PIDAW ng Naga ay nangunguna sa ibang larangan, ay hindi man lahat, pero may mga innovations tayo dito. Tulad na lang ng meron tayong mga barangay PWD affairs workers, yung ibang munisipyo, syudad, walang ganon. Meron tayong BAPDAW na nag-aasikaso sa mga PWD sa barangay para matugunan yung mga pangangailangan nila. So sila yung nagiging katuwang para may mga requirements ng PWD dahil nga hirap sa kalagayan nila physical, may mga tumutulong. Maliban siyempre sa pamilya. May mga tumututok, so may mga programa tayo patungkol sa health, may mga available na rehabilitation facilities, mga assistive devices, nandyan yung mga BAPDAW para tumulong. So, kung merong patungkol sa trabaho, may mga announcement tayo, may mga bakante, sila yung nagsasabi sa mga PWD sa baba. Kasi hindi naman lahat naabot natin ng Facebook. So, malaking tulong po sila sa atin, sa ating mga ginagawang sila din yung katulong natin sa child fine system para sa DepEd, yung mga may kapansanan na hindi nakakapag-aral dahil hindi alam ng mga magulang o kaya nahihiya yung mga magulang na i-enroll sila sa STED, tinutulungan ng ating mga BAPDAW na mahikayat na pag-aralin yung mga PWD bata, no? Opo, yun. Very well said, attorney. Pero attorney, ito, sa data nyo, kung sa record nyo, sa data nyo, attorney, gaano na karami, attorney, yung mga PWD na natulungan natin, nabigyan natin ng pag-asa, yung na-inspired, natulungan, attorney PJ? Nung panahon ng pandemic at moving forward, nung medyo madaming pang restrictions, umabot tayo ng halos 9,500 dito sa Naga. Pero ngayon, based on present data, nasa 7,500 yung active na PWD, yung may ID dito sa Naga City. Yung active yung ID. May mga inactive, expired, na nasa 2,000 na hinahanap natin kung nandito pa ba sa Naga o baka nakauwi na sa kanilang mga munisipyo o probinsya. Na-trust lang dito dahil nga nung pandemic, diba? Na hindi yung transportation, yung mobility ay restricted. So yung iba, nahihirapan talaga mag-renew dahil number one, kailangan magpa-check up ulit sila. I-check, makakita ng doktor kung talagang nandiyan pa ba yung disability. Medyo dito sa part na to, kailangan natin mabigyan sila ng tulong, lalo na yung may mga mobility impairments, na maidala sila sa City Health Office para na rin mabigyan sila ng karampatang kung kailangan ng gamot o kung may iba pang pwede maitulong medikal. So, at tapos ayusin yung mga papeles kasi may iba pang dokumentong required para mabigyan sila ng PWD ID
So dito talagang malaking tulong yung mga barangay, lalo na yung mga barangay PWD affairs workers natin, at yung mga opisyalis ng PWD association sa bawat barangay. Opo, yun. Very well said ulit, attorney. Eto, attorney, para malinawan lang yung iba, baka kasi nagkakaroon ng confusion yung iba. Eto, maitanong ko na, attorney. Sino-sino ba, attorney, yung mga tinuturing natin as PWD? Basta ba may sakit lang, attorney, PWD na yon, attorney PJ? Hindi po. Base sa RA 7277 o yung Magna Carta of PWDs, kailangan may long-term impairment. Hindi lang yung sakit, short-term lang yun, di ba? So dapat long-term impairment, sensory, mental, or physical na napitigilan ka, nare-restrict ka na gawin yung ordinaryo na gagawa ng mga taong walang kapansanan at dahil doon hindi ka nakakapag-participate fully sa society. So, yung criteria dapat long-term impairment and then may limitation on your participation to society at hindi mo nagagawa yung ordinaryong nagagawa ng mga taong walang kapansanan. So, yun po yung criteria. Okay po. At ito pa, attorney, maitanong ko, di ba, dapat talaga kumuha ng PWD ID. Gaano ba kahalaga ito, attorney, yung PWD ID sa isang PWD? Attorney. Opo, malinaw kasi yung sa batas natin na kung hindi apparent yung disability mo, ibig sabihin hindi nakikita yung disability, hindi visible sa mga mata ng tao yung kapansanan. Importante na may PWD ID ka para ma-avail mo yung mga benepisyo ng mga para sa PWD base sa batas. Pag wala ka ng PWD ID, hindi mo pwede yung may assert. Pag apparent naman yung disability mo, pwede mo siya may assert kung may passport ka. Kasi dapat Filipino citizen ka. Pero mas mahirap kumuha ng passport kaysa kumuha ng PWD ID. Kaya mas mabuti na pumunta na lang po sa PIDAW at makakuha ng PWD ID. Para sa Naga, sa mga taga-Naga, dalawang tanong po ang kailangan nating sagutin. Kaya may dalawang hakbang para po kumuha ng PWD ID sa Naga. Una po, PWD ka ba? So dapat, kaya yung unang hakbang natin dyan, para masagot kung PWD ka ba, ay magpapatingin po kayo sa City Health Office, dalahin niyo po yung medical certificate ninyo para ma-attest po ng doktor po sa City Health Office na qualified ka as PWD base sa guidelines ng Department of Health. May guidelines po kasi yan. Hindi pwedeng may sakit ka lang, may impairment ka lang, PWD ka na. Dapat po pan po yan sa guideline, papasok ka sa guidelines ng DOH. Pangalawang tanong na dapat sagutin natin, taga-Naga ka ba? Kasi yung PWD ID ng Naga ay para sa mga taga-Naga. So, kailangan mo mag-submit ng 3 dokumento. Una, Barangay Certificate of Residency, saang barangay ka ba sa Naga? Pangalawa, Voter Certification coming from Comelec Naga. Botante ka ba sa Naga? Or, kung hindi man ikaw, yung kamag-anak mo, botante ba sa Naga? Kasi posibleng madaming property yung pamilya. Meron kayong bahay sa Naga, Kanakman, Magaraw, pero botante kayo sa ibang munisipyo, hindi sa Naga. So, dapat ma-establish natin, taga-Naga ka talaga. Pangatlo, for checking nung tama yung spelling ng pangalan, at yung birth certificate po ninyo. Kasi, halimbawa, Kimi. May iba-ibang spelling ng Kimi. K-I-M-I, K-I-M-M-Y. Yung magsasabi po sa atin ng talagang pangalan ninyo, yung pong birth certificate. Yun po yung sinusundan natin. Or yung pong Philippine National ID. So, yun po yung pag-apply ng PWD ID sa Naga.
Okay po, iyon. Sana nalinawan dito yung ating mga audience. Ganun po pala ang process kapagka nag-a-apply ng PWD ID. Pero ito attorney, balik tayo attorney sa PDAW. Ano yung kung meron man kayong kino-consider na challenge, ano attorney yung mga pangunahing hamon na inyong naranasan sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng PDAW bilang isang institusyon at paano po ninyo ito na-overcome o nalampasan yung hamon po na ito, attorney? Sa una, yung pagtayo pa lang ng PIDAW, medyo mahirap yung pagiging kwan niya, department niya. Kasi lagi may misconception na yung PIDAW ay dapat CSWDO lang, dapat, o yung iba naman sa health siya. Kailangan nating ipaglaban yung karapatan natin dahil merong batas na sinasabi na yung PWD, hindi lang siya dapat nakakahon sa ganitong aspeto. Napakalawak niya. Kailangan, sabi ng RA 10070, may sarili siyang opisina. So, hanggang ngayon, kahit pag-establish na tayo ng PIDAW, madami pa rin ganong pag-question para daw efficient yung operation, kailangan ilagay na lang kami ipasakop na kami sa ibang opisina. Pero again, merong batas mismo ng Pilipinas na nagsasabi na dapat may hiwalay na Persons with Disability Affairs Office. At ito din ay hindi lang kasi national law, kundi meron tayong international law na nagsasabing kailangan na bigyan ng PWD ng pagkakataon na makapag-participate sa pagpapalakad ng gobyerno. Again, nothing about us without us. Ito yung United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability. So base doon sa UNCRPD na unang inagdaan ng Pilipinas, kaya yung mga congressmen at senators natin naipasa yung batas na RA 10070. Dahil lumagda na tayo dun sa international commitment na yun, kailangan panindigan na natin yun dito sa bansa. Opo. At kailangan yung lokal, yung mga local government yun, ay... Dito, attorney, may malaman lang namin, attorney. Mayroon po bang mga polisiya o programang nabuo dahil sa institutionalization ng PDAW na hindi sana maisa sa katuparan kung wala ito, Attorney PJ? Number one dyan, wala sa tayong mga programa na specific for PWDs. Yung pagbantay natin sa RA 7277, sa Magna Carta, yung asikaso natin sa mga PWDs. Kasi noong wala pa yung PIDAW, yung pagtingin sa PWD ay katulad na ng iba. Hindi naiintindihan yung specific na mga pangailangan ng mga PWDs. Walang pagkilala sa pinagdadaanan ng mga PWDs. Ang pakiramdam, pareho lang ng iba. So, ngayon, dahil alam natin yung pinagdadaanan ng mga PWD, being PWD tayo, mas paglaban natin yung mga pangailangan nila. Ngayon, may mga tulong tayo sa mga bedridden, may mga, meron tayong barangay PWD affairs workers, dati walang ganyan. Meron tayong assistance sa mga nagte-therapy, yung mga nag-speech therapy, occupational therapy. So, bibigyan pansin lalo ng gobyerno lokal yung pangailangan ng PWD dahil merong opisina tumututok dito. Okay po, iyon. At ito, attorney, maisunod ko pang tanong.
ano sa tingin ninyo, attorney, ang mga aspeto ng serbisyo para sa mga PWD ang kailangan pa pong paigtingin o pagbutihin, especially dito sa Naga, attorney? Madami na tayong nagawa, pero madami pa rin tayong dapat pang gawin. Malayo na yung narating natin, pero mas malayo pa rin yung dapat nating hakbangin. Patungkol sa health, kailangan natin ng mas madaming mga espesyalista. Especially, lalo na dumadami yung may mga autism at iba pang mga learning disabilities dahil na rin sa teknolohiya. Madami sa mga bata ngayon dependent na masyado sa computer, sa cellphones, na nagkakaroon na ng developmental disabilities. At kulang yung mga specialista natin dyan dahil hindi pa sabay, no? Nabigla tayo na ito pala yung epekto. Kala natin yung teknolohiya dahil umaabanse, mas makakatulong sa atin, sa tao. Pero yung mga bata pala, pag maagang na-expose sa technology, may masamang epekto. Hindi na sila masyado nakakapag-usap sa kapwa nila. Dahil ang karot nila, gadget. Hindi naman nakikipag-usap yung gadget. Di ba? Yung social skills nila apektado. At iba pa. Kaya nagkakaroon sila ng mga learning at developmental disabilities. Of course, pagdating sa inclusive education, base sa Inclusive Education Act, kailangan natin ng Inclusive Learning Resource Center. Sa parting yung malaking pondo yung pangailangan, hindi pa natin natutugunan yun. Kailangan merong building, hindi lang sa basta building facility, na nandun yung mga espesyalista patungkol sa inclusive education, naka-house sila doon, para yung may mga learning disabilities, isa lang yung pupuntahan, tutulungan kagad, mabibigyan ng karapat-dapat na intervention para matuto at maging produktibong mamamayan. Pagdating sa trabaho, nandiyan pa rin yung diskriminasyon. Nagpapasalamat tayo na may mga business establishments na open na mag-hire ng PWD, pero marami pa yung mga PWD walang trabaho. Pagdating sa social welfare, pinapaglaban natin sa Congress at sa Senate, sana kung hindi na sila busy sa impeachment, yung disability allowance. Kasi magastos maging PWD. Kapag may mobility impairment ka, kailangan mo mamasahe. Dahil hindi mo pwedeng lakarin, hirap ka nga maglakad eh. O kapag naman may anak kang may autism at iba pang disability, kailangan ipakita mo sa doktor, ipa-therapy mo. Mahal yun, may gastos yun. So, sa ibang bansa meron ng ganun. Tayo na lang sa Southeast Asia at siguro Myanmar ang wala pa. Madami pa tayong dapat gawin. Yung sa accessibility, pag punta ko ng Malaysia, ang layo na nila sa atin. Tayo, yung simpleng rampa natin, hindi natin na susunod. Yung iba may rampa naman, pero nilalagyan ng paso. Paano gagamitin yun na may wheelchair, may nakaharang na paso ng mga halaman? Diba? Okay po, yun. At ito, attorney, mga second to the last question na lang, attorney. Sa inyo, attorney, dito sa PDAW Naga, may mga naka-line up ba tayo, attorney, mga aktibidad o mga activity ngayong June o ngayong July, attorney PJ?
Salamat po sa tanong na yan. Actually, malaking bagay yun sa amin. Kasi by this July, meron po tayong sineselebrate na PWD Month base sa ordinansa ni Councilor Elmer Valdemoro, yung PWD Code of Naga City. So sa July po, madami po tayong activity, buong buwan po yan. July 1, meron po tayong disaster preparedness and mitigation for PWD. Alauna po sa Santa Cruz Event Center. Sa July 2 po, hapon din, 1 o'clock sa Plaza Rizal. Yung po mga visually impaired natin, bibigay po ng libreng masahe. So yung mga gusto pong magpamasahe, punta na lang po kayo sa Plaza Rizal, July 2. July 6 to 10 po, PWD Trade Fair, yung mga PWDs po natin na may negosyo. Magkakaroon showcase po nila ng mga produkto nila. Sa Plaza Rizal po yan, July 6 to 10. July 15 po, PWD Job Fair. So yung mga PWD po na naghahanap ng trabaho, sa Robinsons Naga po yan gagawin. July 16 po, Mobile Birth Registration sa PSO Training Hall, kasama po yung Civil Register Office. Yung pong mga may problema sa birth certificate nila, walang birth certificate, gusto magpa-late registration, may mali sa pangalan, punta na lang po kayo sa PSO Training Hall July 16. Sa July 22 po, ano po ba yung mga programa ng ibang mga local government agencies, offices sa Naga? Patungkol sa mental health, morning po yan, discussion, July 22 sa Santa Cruz Event Center. Paghapon po, yung AX, assistance for individuals in crisis situations at iba pang social services. Pagkahapon at yung mga livelihood programs po na Metro Peso, yan po yung itatalakayin July 22 Santa Cruz Event Center. July 27 po, PWD Congress po tayo, Santa Cruz Event Center. Iniimbitahan po yung mga PWD, lalo na po yung mga leaders ng mga kanya-kanyang organisasyon, mga officials po ng barangay. Pag-usapan po natin yung PWD Code ng ano po yung mga dapat pa nating ayusin para po mas epektibo po nating ma-implement yung PWD Code of Naga City. Hapon po yan ng July 27. July 28 to 30 po, may training po yung mga barangay persons with disability workers natin sa Resource Center for the Blind patungkol po sa mga core developmental milestone ng mga bata at paano nating matutulungan kagad yung mga bata na pag nakikita natin meron ng kailangan nating tulungan, intervene para wag nang totally maging may kapansanan, matulungan na natin. Pero kung sakaling meron na ngang mga autism at iba pang mga learning development, ano po yung maitutulong natin sa kanila? Yun po yung pag-uusapan sa July 28 to 30. Kasama po yung mga barangay, PWD workers, at yung Health Learning Center. So yun po yung buong schedule natin sa July for the PWD month. Okay po iyon. At ito, attorney, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro kung may nakikinig sa atin, attorney, ngayon ng mga lokal na gobyerno na wala pa silang PDAW, batay sa inyong karanasan, attorney, dito sa Naga, ano ba ang maipapayo ninyo sa kanila or sa ibang mga local government dito sa Bicol, sa Kamsuor, na gustong magkaroon or magtatag, magpalakas ng PDAW office, attorney? Opo, ito po ay mandato ng batas. So dahil meron pong tayo po ay gobyerno we are government of laws, not of men. Dapat po sinusunod natin. At pangalawa, hinihingi din po ito ng Seal of Local Good Governance ng DILG. So pag wala po ito, hindi po kayo pumasa, hindi po kayo makakuha ng SGLG. Pangatlo, malaking tulong po ito dun sa mga taong nangangailangan talaga. Dahil po yung
may mga kapansanan, hindi naman po hinihingi nila na magkaroon sila ng kapansanan. Kumbaga, kung ang gobyerno po talaga ay para sa tao, lalo na po dun sa mga nangangailangan, ito po yung pinaka practical na paraan na talagang masisigurado natin na natutulungan at nabibigyan pansin, atensyon yung mga taong talagang nangangailangan, yung mga taong may kapansanan. Dahil iba-iba po yung pangangailangan nila, yung walang naririnig, iba ang kailangan ng tulong, yung hindi nakakapaglakad, iba yung kailangan ng asistensya. Pero nevertheless, yung hindi nakakakita, iba. So nevertheless, lahat po sila, yun po yung talagang kailangan ng government intervention. So sana po, kung tayo ay para sa tao, tayo ay para sa talagang walang-wala, ito, sana magawa natin ng paraan na mabigyan ng pondo yung opisinang ito dahil direkta po yung tulong nila sa mga taong may kapansanan, sa mga taong talagang may pangangailangan sa komunidad.